Nakapag-consult na ba ulit kayo kay ma'am? Bukas pa po ulit, ma'am. How about group 3? Bali po ma'am, nakapag-consult na po kami kay Ma'am Rosel po. Bali may pinabago lang po in terms of beneficiary. Tsaka po sa Pero dun sa topic, okay daw ba? ang sabi po ay pag nakahanap po kami ng beneficiary na ano po, nakadepende po talaga sa naggagawa po ng wax tsaka po sa justification po ng Parang ang pinapahanap ngayon sa inyo na beneficiary ay yung naggagawa ng floor wax. Specific dun sa naggagawa ng floor wax. Kasi before, ang beneficiary ninyo ay parang school. Tapos sabi ko, dun naman sa parang banana peel, yung parang may banana. po. Yung mga vendor po or nagmamada po. Kaya lang, yun nga, ang hinihingi sa inyo ng advisor is naggagawa mismo ng floor wax. Ay may hinahanap na kayo. May nakita po kami kasi nga lang po ay ang comment po ay baka di po daw nila masustain. Ay papaano? Maghahanap pa po kami. Yun lang yung mahirap. Kasi ang problem ninyo is beneficiary. Pero nakapag-try na kayo manually nito? Sa paggawa po? Yeah? Yes po, nagawa na po. Ano naging itsura? Pinakita niyo sa advisor niyo? Opo. Pinakita po. Ay nakakakintab naman. Opo, na-try na po namin. Ayan, hanap kayo. Tingnan ninyo sa mga store. Di ba sa store, meron doon na nagtitinda ng floor wax. So, tingnan ninyo yung mga manufacturer. Yes po. Baka makakahanap kayo ng malapit lang dito. Kung wala, ay siya, mahihirapan kayong ituloy ang topic na yan. Kailangan this week meron kayong makausad na kayo. Kailan ulit kayo magpapakonsult? If ngayon po makahanap po kami ay baka bukas po. Okay. So, group 4. Natapos na po namin yung chapter 1, bale for checking na lang po kung sakali. Happy birthday! Okay. Ayun. Naglagay nga pala ako dito sa Google Sheet ng panibagong column for topic proposal form. I-attach ninyo dito yung link and then yung chapter 1. Kasi last time, parang naalala ko na pinagagawa ko na kayo ng chapter 1. Kasi naano na natin yung objectives, na pagtulong-tulungan na natin yung paggagawa. So, dapat at least yung meron na kayong chapter 1 na natapos. Remember Yes, na sa na tayo, nasa week 6 na. Kailangan ay every meeting may progress. So, every day or every week, malaki yung progress na ninyo. Kasi hindi kayo na doon sa timeline natin. Nawawala. So, okay, paki-attach na lang at i-check ko yung mga chapter 1 ninyo. May time pa. So, next group 5. Yes po, ma'am. Ma'am, naipasa na po namin yung endorsement letter po at saka yung proposal. Tapos, nang sinunod ninyong gawin? Ongoing na rin po yung paggagawa namin ng chapter 1 to 2 po.
So, dapat paghati-hatian nyo na yan. 5 kasi naman kayo. Dapat meron din nagawa na sa inyo ng machine. Yung design ng machine kasi medyo matagal din po yun. But before you design, kailangan meron din kayong design calculation. Ano kasi naka-align doon sa design calculation yung inyong design ng prototype. Ano like mga Okay po, ma'am. dimension. Ayan, ha. Yung mga base, kuwari magbe-base yung, mag-start yung design calculation ninyo based sa capacity. So, gaano kaya kalaki yung inyong machine? So, dun magbe-base. Ano yung mga volume, ano yung size, dimension, what type of material ang need ninyong gamitin, pati yung type ng components ninyo. Ayan. Naka-base yan sa inyong design calculation. So, kasi ang mahirap sa inyo, nagpa-project study na kayo nang hindi pa nakakapag-design 1 at design 2. So, kaya kailangan mag-extra effort kayo na mag-aral kung papaano ba sisimulan yung design calculation ninyo. Kasi, minsan dun nagtatagal. Hindi pa pwedeng ang design ninyo is sketch lang. Okay po? Maghati-hati na kayo. Kasi kung ang paggawa-gawa ninyo every week is per chapter, baka lalo kayong magtagal. And Okay make po, sure, ma'am. kuwari, mag-assign kayo. Si member 1, chapter 1. Si member 2, chapter 2. Si member 3, chapter 3. Tapos si member 4, design, ganyan, or calculation, depende sa inyong pagkaka-assign. Make sure magkaka-align. Kasi minsan, magkaiba yung nakalagay sa chapter 1 at chapter 3. So, basahin din namang mabuti. At tingnan kung magkaka-align yung buong papel. And remember then na kapag nagsusulat kayo ngayon dahil proposal, lahat dapat ay naka-future tense. Ang naka-present tense ay yung conceptual framework. So makiki-attach na dito ng chapter 1 ninyo. Kung drop pa yan, okay lang. Pero kailangan dapat tapos nyo na yan. Ang tagal na yan eh. Yung mga topic ninyo, ang tatagal na. Iilan pala ang nabalik sa akin na endorsement at proposal. Next group. 6. Group 6. Saan ang group 6? Yes. Ano po ma'am, bale galing po ulit kami kapon kay Sir Agil. Tapos nakapag-abot po kami sa kanya ng amin nga pong proposal at saka ng endorsement. Hindi pa lang po naiwan po dyan. Pinaiwan na lang po kapon ko. Pina-revise niya po sa amin yung objectives po namin. Hindi pa po napipirmahan ng kaya po hindi pa po napapabigay po sa inyo. Tapos Bale nasa kanya pa. Apo. Tapos po ay may simula na din po sa chapter 1 po. Nag-attach na po ako ng link po namin. Nakahanap na ba kayo ng beneficiary? Yes po ma'am. May nakita po kami sa may San Jose, Batangas po. Okay, so good. So ipapalo, i-ask ko na lang din kay Sir kung ano nang status ng sa inyo mamaya. 7. Hoy, 7. Nasaan ang 7? Nakalapit na ba kayo kay Ma'am Bebs? Nakalapit na po kami. Tapos nagbigay po kami ng endorsement form tsaka proposal form po. Ano nangyari? Sabi po sa amin ay maghanap daw po kami ng beneficiary. Tsaka po
Wala pa ba kayong beneficiary? Di ka parang kauna-unahan natin yung laging hinahanap sa topic propose pag nagpapa-approve kayo sa akin ng topic. Wala pa ba kayong beneficiary? May pupuntahan po kami this week. Di ba ang ano ko sa inyo yung mga slaughter house? May napuntahan na po kami pero ang sinasabi po sa amin kung meron na daw po kaming design o kaya po yung bawal daw po siyang tagtagan yung pagkakabuhol. Pero this week Kasi po yung iba ginagawang chicharong bulaklak. Kaya bawal tanggalin ang pagkakabuhol. This week po may pupuntahan kaming slaughterhouse kung papayag sila. Tapos minsan po hinahanapan po kami kung may design na daw po kami ng machine. Tapos sinasabi po na mag-test muna po bago po maging beneficiary gano'n. Edi mag-try din kayo. Dapat mag-ano na rin kayo ng design ng machine ninyo kasi siguro naman may idea na kayo kung paano ninyo gagawin yan. Kasi naka-base nga doon sa design din ng machine ninyo, yung objectives ninyo. Ano po? So, bali ang pinaka-problem nyo na lamang is beneficiary. But the topic is okay kay Ma'am Bebs. Okay po yung topic. Okay. Kailangan makahanap din na before Friday. Friday ang kanyang di ba? Opo. Kailangan nyo na makahanap para makapagpasa agad kayo rin sa akin sa Friday. Di ba binigyan ko kayo ng time? Sabi ko hanggang ngayong week lang itong topic proposal. Okay? Group 8. Hoy, Kandaba. Nasaan na si Kandaba? Wala na naman ba si Kandaba? Siya hindi kita grade-dan. Lagi kang wala. Group 9. Nakalapit na ba kayo kay Sir A? Hello, good morning po. Putol-putol ka, Ining. Nasaan na ang group 9? Imi ka pa? Hello. Kahapon kami bukas dahil agahan na po namin. Nawala ka na ulit. Nasaan kayo iba mong kagrupo? Yun ang magbigay ng update. Baka mabilis-bilis ang internet. Hello po, ma'am. Ano po, ma'am? Nagpunta po kami kahapon. Kaso po, nakatog po kami dahil madami po nakapila. Tatry po namin bukas po. Agahan na lang po namin. Kung mas agahan ninyo ang pagpila nang hindi kayo maabot sa cut-off. Okay po.
Oo, kasi marami ang laging nakapila doon. Ano bang oras ng kanyang consultation? 4 to 5 po ng hapon. Monday, Wednesday, at Thursday po. Siya, pumila na kayo ng maaga-aga after lunch. Opo. Okay. And group 10. Group 10. Uy. Good morning po, ma'am. Kakapasa lang po ulit kay Sir Roy ng chapter 1 to 3 po. Pang ilang revision yun na yun? Pang 5 po. Oh, Waiting po sa email. tagal na. Natagalan po dahil naghanap po ng reference ng rehab nahirapan po sa paghahanap. Sa tunay kasi, galing pa nga yan sa akin ay sobrang hirap na nga ng topic na yan. Kayo naman si tuloy-tuloy pa. Baka mamaya pag dinepends ninyo at matanong ng mga panel, mamaya makapag-decide kayo ng retopic. Pero okay naman na po sa ngayon dahil naghahanap na lang din po ng alternative na machine. Kaya nga, kayo. Ang iniisip ko nga lamang yan. Dati ko pa nga kayong nasabihang magpalit na ng topic. Nagtutuloy. Ano? Dapat kayo yung mga mauna ng makapag-defense. Ha? Follow up ninyo. Okay. O, balik tayo kay group 1. Nandito na bang group 1? Oh, yes. Ma'am, ba't po nagpunta po kami kay Ma'am Dawn last Thursday po, 2 to 4 po. Ano po ay kasi po mahihirapan daw po kami at time consuming. Pero po babalik daw po kami ng Thursday kasi po kami proposal. Ayun nga, 'di ba yung sabi ko sa inyong consequence nyo dyan? Opo. Na-pressure po kami, hindi po namin alam. Kaya po hingi po kami sa inyo ng guidance po kung. Pero may mga bago po kaming naiisip na proposal po na title. Kasi po, pero ayun, try ninyo mag-propose ng ibang topic kasi nga ay yun ang consequence nyo, time consuming and testing. Opo. At saka po baka daw po pagdating po ng defense baka po din po kami. O, try na lang kayo. At least, siguro naman ay okay lang din kay Ma'am Donna na kayo, siya pa rin yung maging advisor. Bali, ask ko na lang po, ma'am, kung pwede po kaming, kunwari, proposal, mag-email po kami sa inyo para po. Oo, mag-email na lang. Dapat nga ngayon meron na kayong prepare. Meron na po, ma'am. Nasa GDocs po. Nasaan? Hindi ko lang po nailagay po sa GDocs. Teboke. Bakit ba? Ano ba gawin ang Teboke? Yes, Garcia. Kung meron daw pong need na ipakita para sure, yung katunayan na payag yung beneficiary. Kaninong grupo yan? Sa amin po. Kanino nga? Anong group? Group 7 po. Group 7. Wala naman. Kaya lamang, hindi mo naman magagamit yung pangalan nila ng walang permission nila.
Kailangan lang po ng And permit. oo, pati kasi minsan hinihingi sa chapter 1 yung mga documentation, yung photos, or kung hindi sa chapter 1, sa appendix siya inilalagay. Sige po. So, kailangan talaga may sure kayo na beneficiary. Kasi yan ay gagawan nyo ng MOA, ng ano, at bawal gumamit ng pangalan na walang permission. May gumawa na niyan. Bawal yun. Madidiscipline kayo. Kasi pwede kayong kasuhan pag ganun. Okay. Ayan. Oy, yung teboki. Nasaan na? Kasi yung iba ninyong pinano-propose dito ay meron na din. Ano bang meron doon sa teboki? O sa fish cake? Yun po, ma'am. Yung sa tteokbokki po, ma'am, yun po yung sa Korean dish po. Yung rice cake po, ma'am. Yung parang pahaba po siya na rice cake. Yun po yung ginagamit sa tteokbokki. Bali, ang paggawa po nun, ma'am, ay wala pa pong machine halos. Parang minamasa pa po siya tapos i-roll tapos ikakat. Bali, yun po yung balak po namin doon. Ay, may beneficiary na ba kayo doon? Bali, ang naisip po namin, ma'am, pwede po namin beneficiaries yung mga naggagawa po ng mga ganyan po. Yung mga parang mga ano po, ma'am, na nagbebenta po ng mga Korean products. Yung mga nagtitinda po ng mga kimchi, may ganyan din po. Eh, sino-sino nga yun? Kailangan ninyong maghanap ng specific na beneficiary na ang gawa talaga nila. Kasi usually ang ganyan, binibili. Binibili na siya. Parang galing din sa ibang bansa tapos binibili na lang. Tapos ang ano na lang ay yung parang sabaw. Yun yung nagiging ginagawa lang nung nagluluto. So for fish cake naman, paano rin gawin ang fish cake? Ayun po, ma'am, yung sa fish cake naman po, ma'am. Bali, ano na po, yung mixture po kasi nun, ma'am, gawa na po. Ang ginagawa na lang po doon yung parang sa shaping po niya, ma'am. Kasi po iba-iba po ang shapes ng fish cake, ma'am. Bali, ang ginagawa po doon, manual po nilang nilalahid po sa parang flat surface po tapos tsaka po ifa-fry. Sa amin po, ma'am, bali gagawin po namin ng machine yun yung paano po mas mapadali po yung pag-shape po at pagka-fry po ng fish cake. Pwede po namin beneficiaries dyan, ma'am, yung mga sa Samgyup po. Kailangan, yun. Di gawan ninyo muna siya ng proposal at hanapan ninyo ng beneficiary. Then, i-discuss ninyo doon yung process nila, yung actual practice sa paggagawa nila ng fish cake. Meron ba silang tools na ginagamit or wala, lahat is manually? And how are you going to design yung machine? Ano yung mga process involved din dun sa inyong machine? Before ko siya i-approve. So kailangan din alamin ninyo kung ano yung demand, gaano ba karami yung ginagawa nila, and gaano katagal. Okay po. Noted po, ma'am. Thank you po. Kasi ang mga fish cake usually, hindi pa siya talaga nilulutong-luto. Kapag kakainin na lang siya lulutuin. Parang ini-stir muna siya ng kilaw. Naka-mixture. So, alamin nyo muna kung paano yung talagang process sa paggagawa. Po. So, ipacheck nyo muna sa akin bago kay Ma'am Donna. I-email nyo na lang sa akin.
Noted po. Okay? Ayan. O yung iba hindi pa naglalagay dito ng mga chapter 1. So, chapter 1, pansin ko na agad sa inyo, group 4. Yung background of the study ninyo is same lang sa introduction. Napaka-general ng background of the study ninyo. Kasi dapat ang background of the study is yung general to specific. Kailangan ay ma-mention na nyo dito yung beneficiary ninyo. Kaya lang dito sa inyong nakalagay sa chapter, sa background of the study, wala kayong na-mention. Ano po? Ang haba-haba Noted ng po. background to study ninyo, wala akong mabasa dito na about sa beneficiary ninyo at ano ba yung problem, challenges nila. Kasi more on dapat ang background that they study ay about na sa beneficiary. Ang nangyayari kasi nga, nagiging redundant yung intro at yung background. So, yun yung madalas pagkakamali ng students. Noted po, ma'am. Okay, wait lang ha. Katulad nitong significance of the study nyo, naka past tense na. The results generated from the study of the design development, bakit generated na? Dapat will generate or will be generated. Like that. So, wala rin dito sa inyong beneficiary, significance of the study, yung name ng beneficiary ninyo, which is dapat yun ang pinakauna. Kasi siya yung unang makikinabang. Dahil para sa kanya talaga yung machine. O i-apply yun nung ibang grupo din ha. Malamang yun din yung comment ko sa inyo. Noted po. Bakit yung sa scope delimitation ninyo, pabago-bago yung meron kayong ginagamit na production, meron kayong ginagamit na processing. So, be consistent dun sa wordings ninyo. Ano po? Yes po, ma'am. So, dito din sa scope delimitation, so dapat mabasa na natin dito ano yung magiging input ninyo, ano lang yung process involved ninyo, at ano lang yung magiging output ninyo. Kaya nga siya is scope. Ano yung magiging raw materials nyo lang na gagamitin, ano yung magiging yung process nga na involved sa inyong study. Kasi lalo na yung iba diyan na ang making machine. Pero ang gagawin lang naman na process ay dalawa lang dun sa process ng pag-make ng product. Katulad sa inyo, flour production, ang inyo lang naman dun is the seeding and then yung
drying, pulverizing. Ano po, so ilalagay ninyo na hanggang dun lang yung mga preparation doon sa before i-deseed is gagawin nyo na lang ba siyang manually or parang si beneficiary yung magbibigay ng ganun na yung input ninyo. Tapos yung sa output nyo naman ay kung hindi nyo nasakop kuwari yung like ang mga topic is pagtatani ay fertilizer, hindi nyo na siya i-apply sa lupa, parang ganun, parang magbe-base na lang kayo sa properties at i-compare doon sa mga standard para masabi mo na nakagawa ka nga talaga ng fertilizer. So ilalagay din natin dyan. No? So kailangan malinaw kung hanggang saan lang yung inyong machine. Ano rin yung mga characteristics ng input ninyo and yung output. Clear po ba? Hindi na po meron na po yung nakalagay na ang researchers po yung magmamanual po na magpe-prepare po ng raw materials. Nakalagay na po doon. Tsaka nakalagay din po na limited lang po yung study sa 2 major processes po. Then Tsaka rin po dapat yung specification po ng raw material. naka-align din kasi nakalagay ninyo dito. The overall performance of the machine will be evaluated according to the stage gas efficiency of the machine. Preliminary will be conducted on the operating time, operating speed, and capacity. Hindi ito yung nakalagay sa objectives ninyo. Dapat kung anong word yun nasa objectives nyo, yun din lalagay ninyo dyan. Okay po. And then, ito bang Carabao Mango is ripe or unripe? Yung ripe po. Oo. Nilagay nyo ba dito? Hindi po. Dapat pati yung selection ng raw materials, talagay din dyan. Pati wag kayong gagamit ng apostrophe S. Yung iba kasi dyan na nagpaparaphrasing tool, kaya puro apostrophe S. Tapos dapat ang ilalagay ninyo sa definition of terms is yung mga engineering terms. Hindi siya, tingnan nyo, the keywords utilized in this study have been operationally defined. Puro kayo past tense, kanino nyo pa to kinopya, pati halatang pinaraphrase ninyo. Minsan kahit kopya, kung kayo nagtingin sa sa internet, sa mga thesis dito, kita ninyo halos pare-parehas din yung introductory nila. Kasi yun na rin yun sadya yung naka-outline. Pati hindi siya operationally defined. Kailangan meron din kayong conceptual. Kasi ang definition of terms ay nahahati sa conceptual definition and operational definition. So yung conceptual definition, yun yung nakikita ninyo pwedeng sa iba't ibang sources. So kung sa internet, o kung saan man ninyo kinuhang source yan, kailangan lang din kapag conceptual definition, meron kayong citation, in-text citation. Tapos kapag nag-operational definition kayo, gagamit na kayo nung in this study. Kasi dinidefine ninyo yung term na yon kung ano yung kanyang gamit sa study ninyo. Operationally. Kaya kailangan piliin din ninyo yung tamang mga terms. Hindi yung basta na lang kayo makapaglagay diyan at makapagparami ng terms. Po? Dapat yan halos engineering terms kasi para siyang dictionary kasi kung ang babasa niyan ay ibang tao, hindi engineer, hindi engineering, hindi nila alam yung term na yon. So diyan sila titingin sa definition of terms para maintindihan nila. Po? Yes po, ma'am.
O, ayusin ha. Yung sa mga ibang grupo, ganun din ang gawin. Kayo naman ay 5, kada grupo ay inyo namang paghati-hatian na nang matapos ninyo agad yan. Kasi kung hindi ninyo paglalaanan yan ng time, ay magtatagal talaga po kayo. Ano po? Siguro by next week ang gawin ko, mag-ano na tayo, mag-will up news at bibigyan ko na kayo ng schedule kung kailan kayo magde-depends. Para kayo ay maghapit na. Ano po? Ha? Ay, yung iba'y ano pa ang dami pang kailangan. Ang tagal na ng mga topic nung iba. Hanggang ngayon ay hindi pa nagagawa. Hindi pa natatapos man lang ang chapter 1. Chapter 2, hindi lang naman dyan natatapos yan. Meron pa kayong design calculation, meron pa kayong design ng prototype. Ano po? Mag-assign. Kuwari, si member 1 kay chapter 1, si member 2 dito, kay RRL, si member 3, ito, chapter 3. Si 4, design calculation and design. O si 5, ano pang gagawin ni 5? So, provided na kapag kinompile ninyo, lahat magbabasa. Lahat kayong magbabasa. Kasi titingnan ninyo kung magkaka-align yung inyong chapter 1 to 3. Baka naman hindi. Ano, pati para kapag kayo natanong sa defense, alam ninyo ang sagot. Kasi baka kayo ang gumawa ng chapter 2, ang natanong sa inyo is pang chapter 1, hindi nyo masagot kasi hindi nga kayo ang gumawa. Kaya kailangan aaralin nyo rin yung buong papel ninyo. Meron din kayong proper communication. Ano po? Saka na kayong mag-relax. Alam ko, time-consuming ang project study. Ito'y na-orient ko na sa inyo. Kung gusto nyo talagang matapos ng maaga, ay talagang paglalaanan ninyo siya ng time and effort. Kasi ang bagal ng progress po ninyo ang bagal ng progress ninyo. Week 6 na tayo. Dapat tapos na kayo diyan at least sa chapter 1. Chapter 2 na dapat kayo. Chapter 3, papalapit pa ang exam week. Lalo nang naisantabi ang project study. Huwag niyong gayahin yung ibang mga seniors ninyo na nakikita ninyo na nahuhuli dahil ng project study. Sasabihin, normal naman yan na project study ang nagpapahuli. Hindi yun normal. Kasi nagiging mindset na natin yun Di kayo kasarap tingnan kung kayo tapos na agad. Saka tayo mag-relax kapag tapos na. Mas masarap ang feeling ng maagang natatapos kaysa nahuhuli. Tapos mamaya, re-enroll na naman. 1 taon na naman natenga ang project study. Kaya hindi makagraduate dahil ng project study. Ayusin. Anong oras yung klase natin bukas? 1 po, ma'am. 1. Ayun. Hindi ako sure kung aabot ako ng 1:00 kasi magpapa-renew ako ng PRCID ko. Pero kung hindi man, ay may assignment pa rin naman kayo, yung chapter 2. So kailangan mailagay ninyo dito sa Google Sheet yung chapter 2. Hindi blanco. Yung iba nag-a-attach ng file dito, blanco naman. While yung iba na nagko-compose pa din ng topic, ay email me. Okay? So yung group 2, medyo lagyan nyo ng twist yung title ninyo. Hindi lang basta plastic powdering machine.
Kasi kung babasahin natin napakasimple, pero iba yung kasing inyong gagawin. 'Di ba? O, pwede ninyo lagay what ano yung application ninyo? Para saan ba yung pagpa-plastic powdering ninyo? Ano? Medyo lagyan ninyo ng arte yung title. Okay Okay po? po. Ayos Diyos ko kayo. Kailangan ninyong mag-ayos. Para kayo maka-depends on time at magka-grade din kayo on time. Okay? So, do you have any question? Bakit itong sa salted egg mad? Ito na yung pinaka-title nyo? Innovative Design and Development? Group, ano ba to? Group 6? Binago ninyo ang title? Yes po, ma'am. Ito yung sabi ni Sir. Since po kasi ma'am ang nahanap po namin na beneficiary po is chicken salted egg po siya. So generally po, mas malambot po yung chicken ng egg, which is ma-apply din po siya sa duck egg po pag gumana po yung machine. Parang general type na po siya ma'am sa salted egg. I-consult ninyo sa advisor ninyo yung title ninyo. Okay po ma'am. Bakit kailangan innovative? Matatanong yun sa defense ninyo, yung mga wording. Kaya nga minsan, yung mga nagwo-word dyan sa title ng semi-automated, automated, natatanong yan, paano nyo ba nasabi na siya is automated? Kailangan ma-approve ninyo. So sa inyo naman, paano nyo nasabi na innovative siya? I-consult ninyo yung title nyo. Okay. So, hanggang dyan na lang muna tayo, Tomorrow, I expect, yung natitiran nating time, tapusin ninyo yung chapter 1 ninyo. Then, tomorrow, chapter 2. Dapat ay may gawa na rin kayo. So, kung hindi ko man kayo ma-meet bukas, kailangan may naka-attach dito na chapter 2. Maliwanag po? Yes po, ma'am. Okay, so before tayo mag-dismiss ay attendance muna po tayo. Wait lang. Abelgos. Present po. Ada